Hindi binigo ni Stephen Curry ang mga general manager na bumoto sa kanya bilang pipiliin siya na siya yung titira kung kinailangang manalo ng isang kupunan. Marami po ang bumoto sa kanya, landslide mga idol ang botohan, at heto sa laban versus Denver Nuggets ay hindi po siya nagalangan na gawin iyon. Sa labang ito, tinapatan niya ang 50 puntos ni Aaron Gordon. Sa kanya 42 points at mayroong 6 na 3 mga idol, at yung dalawa doon ay back-to-back 3-pointers na siyang nagpanalo sa kanila at nagpuwersa pa ng overtime. Noong nagdang season, tinanghal ang isang Stephen Curry bilang clutchest player of the year. Ngayon naman mga idol, ipinakita niya na mayroon pa rin siyang clutch sa kanyang dugo. Maganda po ang labang ito, hindi po basta-bastang kalaban itong Denver Nuggets. Malakas din po sila. Si Nikola Jokic, triple-double as always, 21 points, 13 rebounds, 10 assists, at mayroong 2 3-pointers. Nahihirapan dito si Nikola Jokic sa kanyang tira mga idol. Maganda kasing depensa ng Golden State Warriors dito. Sa 13 attempts ni Nikola Jokic sa 3-point line, 2 lang ang kanyang naipasok. Itong kay Gordon naman, 10 3-pointers out of 11. Grabe. Pero kinulang pa rin itong mga higanting numerong ito ng Nuggets, sapagkat maliban kay Stephen Curry ay naging maganda rin po ang scoring ng kanyang mga kasama. Si Jimmy Butler 21 points, Kuminga 14 points, Green 13 points, Al Horford 13 points, Buddy Hield 11 points, Podziemski 11 points. Grabe. Lahat po ay nag-aambag sa labang ito. Kay Stephen Curry mga idol, ang performance nito ay siya nagpapatunay na patuloy pa rin ang kanyang prime sa NBA. Samantala, kitang-kita naman rito ang kapaguran sa mukha ni Shai Gilgeous-Alexander, sapagkat 2 laban, 2 overtime kaagad ang kanyang sinabak. Grabe. Siya naman talaga yung nagbubuhat, kaya pagod na pagod itong si Shai. In fairness, lumaban itong Indiana Pacers kahit na wala silang Tyrese Haliburton and Miles Turner. Sina Pascal Siakam at si Bennedict Mathurin ang nanguna sa kanila. Sa ibang balita naman mga idol, si Klay Thompson ay nakatanggap lamang po ng mas mababang minuto sa kanyang posisyon na shooting guard sa kanilang laban versus Spurs. Mas mataas pang minuto ni Max Christie sa kanya, yung kanyang kapalitan bilang shooting guard. Kamuntikan na pong mag-30 minutos ang playing time ni Max Christie. Sa ngayon kasi ay nasa starting lineup lang itong si Klay Thompson, sapagkat siya ay isang veterano, nagkampiyon siya, mayroon siyang experience. Pero sa ngayon mga idol ay tila hindi na nga siya ibinababad sa laro at pinapalitan na kaagad ng bench player. Para mismo kay Jason Kidd, kung hindi maganda ang tinatakbo ng paninimula mo sa laban, ay siguradong mapapalitan ka. Ngayon mga idol, pagsubok po ito para kay Klay Thompson na panatiling consistent ang kanyang numero, dahil kung sakaling magpapatuloy ang kanyang pag-i-struggle ay tsak na mababangko siya at mapapalitan sa starting lineup.